Kung napapansin nyo mga kainags, ano yung sa kaliwa natin sa dulo, no? May mga ilaw na kulay pula na patay-sindi. Merong aksidenteng nangyari doon. Yung kulay puting kotse, mukhang nagkabanggaan. Kasi madulas yung daan natin ngayon, umuulan. Napapansin nyo naman yung langit natin, makulimlim, madilim. At hindi pa nag-i-snow pero madulas na ang daan, Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Medyo tayo ngayon, natatraffic tayo. Kung napapansin nyo, yung harapan natin puro sasakyan, Mabuti na lang, 1 oras bago ang ating trabaho, pumapasok na tayo. Kaya kung sakaling maka-encounter tayo ng ganyan, hindi tayo yung talagang malilate mga kainags, Meron pa tayong malaking allowance. Yan, para makapag-clock in sa trabaho. Ay, traffic na, tingnan natin, meron ng pulis na nagmamaniobra para sa daloy ng trapiko. Yan, yung mga paliko sa kaliwa, medyo mahirapan silang lumiko kasi hindi sila makakaliko, gawa nga ng may nakaharang na banggaan, Kaya ang ginagawa sa kanila, pinapasingit sa lane namin para dumiretso. So naka-close yung pakaliwa. Ayan, kahit na nakakulay green na, pinapag-go pa nila yung sa kabila. Ganun talaga. Yan ang importante pagka maaga kang pumapasok mga kainis, Kasi sigurado niyan pagka ikaw ay pumasok ng eksakto lang sa trabaho mo, ay sigurado late ka na. Ayun. Eto ngayon at malungkot ang ating panahon, gawa nga ng nag-uulan. 3 araw na yatang nag-uulan, Siguro yan yung panimula ng bago bumagsak ang snow ngayong parating na November mga kainis. So, by the way, happy Halloween nga pala sa inyo. Ilang araw na lang ay November 1 na. Pasingitin muna natin itong mga nasa kaliwa kasi kailangan sumingit yan Alam nyo naman dito sa Canada, bigayan, mga kainis, bigayan dito. Kaya hindi anong sumingit. Ayan yung banggaan, pakita ko sa inyo, Ayun, ayan yung banggaan, kita nyo. Yan. Ayan na. Diretso raw tayo, diretso. Hop. May sumingit. Ayan. Hop, teka muna, pinahinto tayo. At ulisin natin. So ayan yung banggaan na yun, Yung nabangga mga kainags na yun. Yan ang nabangga. So dito tayo ngayon, na-stuck tayo rito kasi pinahinto tayo Ayan inimbestigahan nila, tinitingnan nila yung kasi merong tao sa merong tao sa loob ng sasakyan na kulay puti na disgrasya. Tinitingnan nila bago nila galawin, pinag-aaralan mo nila kung anong pwedeng gawin So hintayin natin yung ating go signal bago tayo makaalis. Lalaki ng sasakyan dito, grabe Ayan haba nito Ayan mga kainex, tingnan natin, okay. Tingnan natin, nakaharang yan nakaharang, yan, gusto tayo, salamat. Yun, go signal mga kainex, dito na tayo ngayon, oops. Yan, so yung camera natin nakalagay, merong handle yan mga kainex, Magandang araw, magandang gabi mga kainex, kung nasa man kayo yung araw na to, at maulang araw para sa inyo. Yan, buti na lang nakakita tayo ng spot na malapit-lapit dito sa entrance, mga kainex. Diyan yung entrance natin, So bihirang-bihira lang ako makita ng malapit na spot pagka ganitong oras na pumapasok tayo dito sa trabaho natin. Yan, ayoko na rin mag-park doon sa malayo. Gawa nga ng kagagaling lang ng ating gout, pamamaga ng gout sa kaliwang bukong-bukong ng ating hinlalaking kaliwang paa. Buti naman maayos na. Medyo paika-ika pa rin ng konti. Talagang ganyan ang mga kainex, talagang ang gout pag nasa dugo mo na yan, hindi na mawawala yan. I-maintain mo na lang. Iwas ka na lang sa mga mga magagandang pagkain na bawal sa pagtaas ng uric acid. Ay, nako po, Panginoon. Tingnan nyo naman mga kainex ang ating mga bandila, yung mga gawayway. Ayan, pasok muna, trabaho muna. Ay, salamat. Uwian na tayo mga kainags, Nako po, malakas ang hangin, Yung flag natin
Pero okay naman, kaya naman yung lamig. Ay, kala ko nag-uulan uli ngayon, tsaka nag-i-snow. Buti naman, hindi na nag-i-snow at nag-uulan ngayon, ano? Ayan, no? Yun, masayang masaya tayo ngayon mga kainex. Gawa ng bukas ay araw ng Tuesday. Day off tayo. Yan. Masayang masaya tayo ngayon, syempre naman. At medyo maika-ika pa rin ako. Ayan. By the way mga kainex, ano, ngayong taon na to, grabe yung mga balita, grabe yung mga napapanood natin, mga kakilala nating mga nagkikwento na tungkol sa trabaho nila, sa employment nila, no? Kasi yung iba mga kainex, lahat naman kami rito sa Canada, iisa rin lang pala yung aming mga agam-agam sa buhay, sa aming career, sa ating trabaho. Kasi nga may mga bali-balita yung ibang kumpanya na magle-layoff daw. Magle-layoff ng mga empleyado, magle-layoff ng mga lahat-lahat. So akala ko isang company lang ganoon. So marami rin tayong mga naririnig. So iniisip ko ang akala ko lang dati ilang kumpanya lang mangilan-ngilang kumpanya lang yung mga nagle-layoff. Gawa nga ng mahina ang takbo ng kumpanya. Pero usually mga previous years naman mga kainex, ano, ang lagi namin sinasabi, nako magwi-winter na naman. Mukhang magwi-winter na naman, mahina na yung ano natin yan, mahina na yung kumpanya natin yan. Kasi pag winter, alam niyo naman pag winter dito mga kainex, ano, ilang beses ko na rin nabanggit sa vlogs natin yan, sa mga previous vlogs natin na mahina talaga ang mga business, restaurant, mahinang business, especially sa amin, food industries. Pag mahina ang restaurant, siyempre mahina ang order. So pag mahina ang order, mahina yung kumpanya ng mga food industries. So ganon. So meron namang iba na ang ibang company naman ay pag mahina ang company, yan mahina ang kumpanya natin, magbawas muna tayo ng oras sa mga food, sa mga restaurant, di ba? Magbawas muna tayo ng oras, gawa ng mahina oras ang customer na pumapasok kasi nga syempre malamig, magdulas ang daan. Yung iba tinatamad ng lumabas ng bahay, delikado. Ayan, isa sa mga reason yan, diba? Tapos magpapasko, medyo nag-iipon sa panghanda ng Pasko, kaya medyo tight sa budget. So yun mga kainex, ano? So pero ngayong year na to, iba ang senaryo. Sa halip na ang naririnig ko ay mahina ang kumpanya, lahat ng kumpanya, pero ngayon ang naririnig ko at nababasa ko at napapanood ko ay magle-layoff ang mga kumpanya. Aba, sabi ko, ibang klase ngayong taon na to, bakit kaya? Ganun talaga mga kainex, ano? Kasi ngayon parang kung di ako nagkakamali ngayon, parang krisis ngayong taon na to. Akala ko nga lang ilang kumpanya lang yung mga naririnig kong magle-layoff dahil mahina ang kumpanya sa mga susunod na buwan, especially next year. Nako. So akala ko ilan lang, yung pala ang dami dito sa Canada. Grabe, no? Magbabawas ng tao, magle-layoff kasi mahina. Oh my God. Grabe. So syempre mga kainex, ang nangangamba sa mga layoff na yan, yung mga baguhan. Kasi usually karamihan sa mga company dito, ang patakaran ay seniority first. Parang ang mangyayari ay kung sino yung unang pumasok, yun yung masisecured. Kung sino yung huling pumasok, yun yung unang i-layoff. Yun yung usually ganun, ano. So real talk lang tayo mga kainex, ano. So ganun yung rules ng ibang company. Yung ibang tawag doon, yung tinatawag na last in first out. Parang ganun. Kung ikaw yung huling pumasok, ikaw yung unang tatanggalin. So nangyari na rin yan nung nakaraang pandemic mga kainex. Nung nakaraang pandemic kasi, example na lang sa ibang company, example sa amin dito sa company namin, nung nakaraang pandemic, ang unang mga ni-layoff yung mga nahuling dumating. So kaming mga senior, kami yung mga naiwan mga kainex. Nangyari yan. At sa ibang company din. Pero usually ngayon parang hindi na rin, yung iba kasing company hindi na sinusunod yung mga seniority first mga kainex. Ang sinusunod na lang nila ngayon ay nagbabase sila sa performance ng empleyado. So malamig, pambihira, lamig no? Doon na nga tayo mag-usap sa bahay mga kainex. So, ba't pa ako pumunta rito? Anak ng tipaklong, nandun pala yung sasakyan ko, doon pala tayo nag-park. O nga pala, ang bihira naman.
Nasanay kasi ako na dito tayo nagpa-park sa malayo, doon nga pala tayo, pambihira. Malamig medyo malamig-lamig na, lumalamig na mga kainis, nararamdaman ko na, no? Doon tayo. So may mga nagrereklamo rin na mga bago lang, yung mga baguhan lang, no? Sa isang company, bakit daw laging senior or mga senior yung mga pinapaboran. May mga naririnig tayong ganyan sa mga ibang company din. Bakit daw yung mga bago lagi daw nahuhuli, hindi raw napagbibigyan. So yan, magandang pag-usapan natin mamaya mga kainis. Sadali, papasok lang tayo sa sakit, pag-uwi natin doon natin bibirahin yung usapan na yan. Tabi ka dyan. Nagubad na tayo ng damit mga kainis. Winter jacket natin, Halika na, upo na si Papa Inags. Yan. So mga kainis, dito na ako sa inyong harapan uli, Nagtanggal na tayo ng winter jacket natin. Balik tayo dun sa usapan natin. Tungkol to doon sa mga issue. Kasi minsan may mga baguhan sa isang kumpanya na ini-issue nila minsan yung mga senior, mas senior sa kanila sa trabaho. Kumbaga parang bakit daw laging binibigyan ng pabor yung mga senior. Paano naman daw yung mga huli na nang dumating, paano daw sila. So yan nangyayari to mga kainis, nag-real talk lang tayo. Nangyayari kasi talaga to sa mga kumpanya. Marami kasi yung mga kainis na nagrereklamo ng mga baguhan sa trabaho, sa mga kumpanya, na bakit daw yung mga senior, yung mga matatagal na sa trabaho, yung laging pinaprioritize ng kumpanya. Bakit daw laging sila? Samantalang yung mga baguhan or yung mga nasa gitna ng mga empleyado ay masisipag, malalakas magtrabaho, talagang hataw, mas maraming oras kung magtrabaho, hataw. Bakit daw hindi sila minsan na nagiging priority ng kumpanya? Bakit daw yung senior, bakit daw laging sila? So, yun. Kasi mga kainis, sa isang kumpanya, di ba merong listahan ng mga empleyado yan, di ba? Kung ang pangalan mo nasa taas, malalaman nila na senior ka kasi yung pangalan mo nasa taas. Tapos yung kaibigan mo, nakita mo yung pangalan nila, nasa ibaba, ibig sabihin baguhan pa lang sila sa kumpanya. So yun, yung pinagbabasya ng seniority. Malalaman mo kung gaano katagal. Yun, sabi nga ng mga baguhan, tsaka may mga nagtatanong din sa akin, sayang naman yung mga effort na mga pinagagawa ko sa company natin or sa company kung saan man sila nagtatrabaho. Kasi nga raw, halos di ba? Dito na raw sila natutulog sa kumpanya. Ginagawa nila lahat, nakakatulong sila sa kumpanya. Pagdating daw sa mga paghingi ng pabor, especially sa mga kung ano man yung gusto nilang hingin, hindi raw sila napagbibigyan. Ang napagbibigyan daw madalas ay ang mga senior, yung mga matatagal na sa kumpanya. So yun yung mga hinaing nung mangilan-ngilang mga empleyado sa lahat ng kumpanya na merong rules na seniority first. Kasi ibang kumpanya, performance basis, di ba mga kainis? So pag-usapan natin yung seniority base na mga pinapatupad ng mga kumpanya. So yun. So may mga nagtatanong din sa akin, ganun. Sabi ko nga, ang explanation ko na lang sa kanila, kasi ganito yan pare, kayo, malalakas kayo magtrabaho ngayon. Di ba? Talagang sipag nyo, masisipag kayo, talagang panay ang overtime nyo, talagang para makatulong kayo sa kumpanya. Kailangan matapos ka agad, tinatapos nyo, talagang marami kayong awards na nakukuha. Kasi nga, sipag nyo Sipag nyo talaga. So sabi ko sa kanila, yung mga senior na yan nandyan pre, hindi na yan katulad nung kasing edad ninyo. Kung ano man yung sipag ninyo ngayon, kabataan nyo, ganun din yung mga senior na yan nung sila ay bata pa kasing edad ninyo. Kasi yung mga yan, hindi yan magiging senior, hindi yan tatagal dito sa kumpanya. Kung yan ay hindi masipag or kung yan ay lousy sa trabaho, terminate ka agad yan. So ibig sabihin yung mga yan, bago sila nakarating dyan sa yung pangalan nila sa taas, naging masipag din yung mga yan. Humataw din yan dati. Ang pagkakaiba na lang ngayon, syempre, pag nadadagdagan yung edad mo, syempre, nadidepreciate na rin yung ability mo, yung lakas mo, yung performance mo, nadidepreciate na yan. Syempre, yung mga senior na yan, walang laban yan sa mga kabataan yung ngayon, talagang malalakas. Hindi na yan yung mga pwedeng magpuyat ng hatawan sa ipanlala, di ba? Yung bata versus matanda, di ba? Malaki na yung difference ng performance niyan.
Yun nga, sabi nung iba, sana performance basis na lang. Kasi unfair naman sa amin yung mga baguhan. Para lang na lagi mga senior yung pagbabasihan. Hindi, sabi ko nga, hindi unfair yun. Kasi nga, sabi ko sa inyo, nung mga bata yung mga yan, yung mga senior na yan, ganyan din sila kapareho ng performance ninyo. Kasi yung mga yan, unang-una, yung loyalty sa hirap at ginhawa ng kumpanya, nandyan sila. Hindi sila bumitaw, hindi sila umalis sa kumpanya. Yung loyalty award. Yung loyalty. Di ba? Di ba mga kainis, ano? So yung siguro, yun yung mga benefits ng mga senior na tumagal, yung mga empleyado na tumagal na sa kumpanya, mga benefits nila ay yung priority sila sa lahat. So, sa lahat mga kainis. Especially, halimbawa, example, ano? Sa pagpa-file ng bakasyon. O, di ba? Siyempre, pag Pasko at Bagong Taon, maraming gustong magbakasyon yan. 1 linggo, 2 linggo para bakasyon at Bagong Taon, pahinga, di ba? Mga kainis. So, siyempre, hindi naman lahat ay pagbibigyan ng kumpanya yan. Hindi wala magtatrabaho, di ba? So, ang pagbibigyan yan, titingin yan sa titingin yan sa listahan ng mga empleyado. Sino ba yung nasa taas? Yun ang uunahin ko. O, di ba? Pero kung hindi siya nag-file ng bakasyon, yung senior, merong chance yung nasa baba. Di ba? Merong chance mga kainis. Pero syempre, ang unahin nila yung mga nasa taas. Kasi nga, yun yung appreciation or yun yung benefits na binibigay ng kumpanya doon sa mga matatagal nang nagtrabaho sa kanila. Yun. So, yun yung iba kasi hindi nila maintindihan yun. Pinagpipilitan talaga ng iba, ng mga baguhan na hindi dapat yan, unfair yan. Unfair kasi yan, dapat yun lagi, unfair. Yun na, unfair. Hindi nila matanggap kasi. Yung iba, hindi naman lahat ng mga baguhan ganun. Yung mangilan-ngilan lang na hindi nila matanggap talaga. Nagtatampo sila, ganun. Tatampo sila. Bakit ganito, sipag-sipag ko na nga. Yung paulit-ulit na lang, masipag sila, dapat pagbigyan sila. Well, meron talagang rules ang kumpanya. Pero depende pa rin yan doon sa discretion na rin ng supervisor yan. Depende na rin. So, yun mga kainis. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi naman porke senior ang isang tao, secured na sa trabaho. Hindi pa rin, syempre, di ba? Kumbaga, ang pinapanghawakan niya lang na alas ay yung pagiging senior niya, kahit papaano. Di ba? Kasi, alam niyo mga kainis, kasi nung ganito yan, nung nakaraang pandemic kasi, maraming kumpanya rito na nag-layoff. At karamihan sa mga napasama sa layoff ay yung mga top-notcher nila sa trabaho. Top-notcher nila mga empleyado, yung mga baguhan. May mga awards na natatanggap, talagang masipag, maraming oras na ginugugol para makatulong sa kumpanya, na matapos ka agad, 'di ba? Pero nung nag-COVID, nung nag-pandemic, nag-layoff, 'di ba? Isa sila sa mga natanggal, yung mga top-notcher. Ang naiwan, yung mga senior. So maraming sumama ang loob doon. Bakit kami sumama ang loob? Ako, awardee ako, top-notcher ako. Ito ako, dami kong number 1 ako, dami kong natatrabaho. Hindi ako umuwi ng bahay hanggat hindi tapos yung trabaho ko, tapos tatanggalin nyo lang ako. That's not fair. It's unfair. So maraming ganun mga kainis, maraming naghimutok. Pero pinaliwanag naman sa kanila. Kahit naman kasi ng orientation, sinasabi naman yan bago ka pumasok sa isang kumpanya, di ba? Na-hire ka, sasabihin niyan sa'yo seniority first. Pero syempre, pag nandoon ka na, hindi natin talaga maiwasan na may ilang mga empleyado na ganyan yun, naghihimutok. Hindi natin maiwasan talaga yan, ganyan talaga. Pero hindi lahat, no? Meron lang mangilan-ngilan na hindi talaga matanggap. Na talagang sinasabi nila na dapat performance basis na lang Kasi unfair sa amin, sisipag namin Yung mga anak nga namin, hindi na namin naalagaan, kakatrabaho lang O, diba? So, syempre, doon na pumapasok minsan yung ganung mga reason. Kinancel ko nga yung date namin ng asawa ko dahil para lang sa overtime na to, tumawag kayo. So, yun na yun. Doon na papasok yung sumbat minsan. O, diba, tumawag ka sa akin. Sabi ko, sige, kakancel ko na lang yung yung lakad namin ngayon para lang pagbibigyan kita, boss. Makapasok ako dyan. Kasi kailangan ng kumpanya.
Oh, kinancel ko yun. Tapos humingi ako ng pabor sa'yo. Hindi mo ako pinagbigyan. Diba? Doon napapasok yung mga kainag sila. So, syempre, ganun pa rin. Diba? Kaya, kaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, iba yung panahon ngayon, ano? Iba yung panahon ngayon. Grabe ngayon. Ulitin ko ulit. Dati sabi ko nga pag winter na, mahina na ano. Yan ang bukang bibig na lahat Winter na, mahina na yung kumpanya natin ngayon kasi nga malamig. Siyempre, pag malamig, may snow, tinatamad yung ibang mga customer na lumabas ng bahay para kumain sa mga restaurant or lumabas pa kung saan man nila gusto. Kasi nga malamig, madulas ang daan, di ba? Kaya mahina ang kumpanya, mahina ang restaurant, mahina lahat. Pero ngayon, mga kainag, naku, iba ang nasasaga. Iba yung naririnig ko at napapanood ko, no? Naku, winter na. Magle-layoff na. Naku, winter na. May mga naririnig ako. Magtatanggal daw ng tao, magbabawasan daw ng tao. Naku, winter na. Malamig na. Magbabawas daw ng oras. So yun. Yun yung mga naririnig ko ngayon. Iba yung ngayon. Iba ngayon, ano? So yun na, sinasabi ko na lang sa iba, mga kakilala ko. Well, kung sakaling masawing palad, move on na lang. Kasi importante, nandito ka pa rin sa Canada. Hindi katulad kapag temporary foreign contract worker ka. Pag ikaw ay hindi na-renew ng employer mo at hindi ka nakahanap ng employer na magre-renew ng iyong work permit, syempre wala ka ng status yan sa Canada. Uwi ka na ng Pilipinas. So yun yung nakakatakot. So hindi katulad ngayon, permanent residents tayo. Canadian citizens tayo. Mawalan man tayo ng trabaho, nandito pa rin tayo sa Canada. So yun na lang ang isipin mo. Isipin nyo. Yun yung ina-explain ko sa kanila. Yun na lang. Kung sakaling maghanap kayo ng trabaho, hindi nyo na kailangan ng work permit para makapagsimula kayo sa trabaho. Automatic, pag nakita kayo ng trabaho, hire ka agad kayo. Simula na kaagad. Yun nga lang, syempre, kung ano man ang sweldong meron ka ngayon doon sa kumpanyang nag-layoff sa'yo, malaki man, sweldo mo, baka hindi mo na makuha yon syempre. Kung makuha mo man, swerte, pasalamat ka. Kung hindi, ganun talaga, back to zero, balik sa simula, laban uli, ganun talaga ang buhay. So ako, mga kainis, sa totoo lang, ako talaga, nangangamba din ako, syempre, no? Hindi nga, sabi ko, hindi porke senior na ako sa trabaho namin, secured na ako, so hindi ko sinasabi yan. Nangangamba pa rin ako, di ba? Kasi nga, discretion pa rin ng supervisor yan, di ba? Yan. Para, lang, importante lang, maging handa sa lahat ng kung anumang mangyayari. Ganun talaga, mga kainis. Move on. Balik sa simula. Kapit lang. Diba? Importante. Isipin na lang natin na kahit pa paano, yung kalagayan natin, yung status natin, nasa Canada pa rin tayo. Kumpara sa iba nating mga kababayan na temporary foreign contract worker, na nangangamba, mga kainis, hindi makakuha ng employer. Ang napakahirap humanap ng work permit ngayon. So yun lang, mga kainis, maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po. Maraming salamat at hanggang sa muli.